守る。fb.com/olamat.Nakambihira. Patay na ang daddy ko, pero lagi ko pa rin siya naaalala. Nalulungkot ako, hirap na ako. Ang sakit-sakit. Kaya lang nangako ako kay mami na hindi na ako iiyak. Mami, alam mo, mula ngayon, hindi na ako iiyak, mami. Nangako po kasi ako kay daddy eh. Sa daddy mo? Di po bang mami, kung lagi akong nalulungkot, di sasama rin ang loob nyo? Mag-aalala lang kayo sa akin kung bakit ako laging nalulungkot. Si Eddie. At saka, sasama din ang loob ni daddy dun sa langit, di po ba? Kaya pinapangako ko, mami, di ko na kayo bibigyan ng alalahanin. Mamahalin ko kayo at aalagaan ko kayo, mami. Nagustuhan mo. Hindi ba masikip? Naku, hindi po. Tasha, di ba, Sedi? Oo, bagay na bagay nga sa'yo eh. Gusto kong makita ang sarili ko sa salamin, Sedi. Samahan mo ko. Tika. Tuwang-tuwa si Catherine sa damit na tinahi mo, Annie. Mabuti na lang sa'yo kung ipagawa yun. Ako rin ba? Tuwang-tuwa rin ako. Oh, Annie, eto ang bayad para sa damit na tinahi mo. Maraming salamat, Sarah. Maraming salamat. Napakamura kasi ng singil mo eh. Hindi, tama na ito. Talaga? Nahiya kasi ako sa iyo eh. Mura kasi sa tingin ko eh. Hayaan mo, ikukuha kita ng maraming order. Talaga, Sarah? Malaking tulong sa akin kung gagawin mo yon. Masaya ako at ikaw ang una. Natutuwa ako at nagustuhan ni Catherine ang tinahi ko. Alam mo, pag laging ganito, mabubuhay na kami ni Sedi. Salamat, Sarah. Itong si Annie. Siyempre naman, ang husay-husay mo yatang manahi. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Aba, siyempre naman tuwang-tuwa si Catherine doon sa bago niyang damit. Ang mami mo yata ang pinakamahusay manahi dito sa ating lugar. Mr. Hobbs, gusto ko na lumaki kaagad. Oh? Bakit? Kasi kapag malaki na ako, di pwede na ako magtrabaho at ang mami ko pwede na ulit mag-relax. Siya nga naman pala. Tama ka, Sedi. Ganyan talaga ang mabait na bata. Pero alam mo, Sedi, hindi nakakaramdam ng pagod ang mga magulang kapag ang ginagawa nila ay para sa kanilang anak. At ganun talaga magmahalan ng isang ina at ang kanyang anak. Kaya ikaw, Sedi, dapat kang maging palaral, malakas at malusog at mabait na bata at lagi mong aalagaan ang iyong ina, Sedi. Kaya lagi mo siyang mahalin. Napakagandang tignan kapag ang mga magulang at mga anak ay nagmamahalan, Sedi. Mr. Hobbs, may punit ang damit niyo. Ha? Saan kaya ako nasabit? Kanina lang ay wala ito. Paayos niyo sa mami ko. Huwag na. Kaya ko nang tahiin to, Cedric. Marunong din kayo manaya, Mr. Hobbs? Oo. Kaya lang hindi kasing galing ng mami mo. Saan kaya nasabit ito?
isang kilong patatas, Ani, hindi ba? O, Ani, baka magreklamo ka pa niyan, isang kilong patatas yan. Ha? Parang mas mabigat ito kaysa dati ah. Ay, ikaw naman, Ani, isang kilo talaga yan. Talaga? Mr. Hobbs? Oo, alam ko yata ang tamang timbang. Magkano ho ba ito? Magkano? Saka ka na magbayad. Anong sakana? Ay, ibig sabihin pwedeng sa katapusan ng buwan mo na bayaran yan. Naku, talagang malaking tulong talaga sa amin yun. Ay ba, wala yon, Ani. Pero, may gusto sana akong ipatahi sa iyo. Ano ho yan? Yung paborito kong polo at pantalon. Nako, hindi kasi ako nag-iingat Nasabi tuloy ako at napunit yan kanina. O ano sa tingin mo? Tatahiin mo na ba? Tanggap na ba? Oo, Mr. Hobbs. Nako, maraming salamat, Ani. Mami, may butas ang polong ito ah. Tingnan mo ah. Sedi, halika nga muna dito. Opa. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ikaw ba nagsabi ka, Mr. Hobbs, na sa akin ipatay ito? Ibig mong sabihin, tama ang suspetsa ko. Paano niyo nalaman, Mami? Kilala yata kita dahil anak kita, Sedi. Bilib na ako sa'yo, Mami. Anak, natutuwa ako at gusto mo kong tulungan. Kaya lang, ayokong pati ikaw ay nag-aalala, Sedi. Gusto kong tulungan ka, Mami. Alam ko yon, anak. Alam ko. Kaya lang, gusto ko mag-aral kang mabuti. Maglaro ka ng paborito mong baseball kasama ng mga kaibigan mo. At maging isa kang masaya at malusog na bata. Ganon din ang sabi ni Mr. Hobbs. Matalino kasi siya at mapait pa. Di ba? Opo, Mami. Gusto ko nga siya eh. O, halika na. Magluto na tayo. Tulungan mo ako magluto, ha? Opo, Mami. James. Mami? Mami? Ha? Iniisip mo ba si Daddy ko ngayon? Kasi habang tumutugtog ako ng flute, iniisip ko rin siya eh. Kagaya mo rin. Iniisip ko rin ang daddy mo. Halika, maupo ka dito sa tabi ko. Opo, Mami. Alam mo ba, hindi ko maiwasang isipin ang daddy mo kapag tinutugtog mo ang Annie Laurie. Opo, Mami. Di ba siya nagturo sa'yo na tumugtog? Tama, Sedi. Hindi ko pa pala nasasabi sa'yo kung paano kami nagkakilala ng daddy mo. Alam mo ba na sa India kami nagkakilala ng daddy mo? India? Noon pa yon, may 10 taon na nakakaraan.
Ito anak ang istorya ng buhay ko. 10 taon? Sa India? HD encode by Carlolo 16. Kapapanganak pa lamang sa akin noon nang mamatay ang aking mga magulang. Sa isang bahay ampunan sa Boston ako lumaki. Tapos, noong 15 anyos na ako, pinasama nila ako sa isang matandang babae sa Delhi. Gaya ko, nag-iisa na rin sa mundo matandang babaeng yun. Pakiramdam ko noon, para ko na rin siyang lola. Ako ang tagagawa ng mga sulat niya. Binabasahan ko siya, kinukwentuhan, bali ako na nag-aalaga sa kanya. At noong spring, 18 anyos na ako nang makilala ko ang iyong ama. Ay! Naku, pasensya na kayo. Nasaktan ba kayo, Ale? Iyon ang iyong ama. Umibig ako sa iyong ama ng sandaling yon. Malakas siya at matipuno, pero maginoo. Hinaranan niya ako. Ang kantang Annie Laurie ang tinugtog niya sa akin. Nang gabing yon, nagtupat sa akin ang iyong ama. Hindi ako basta naniwala sa kanyang sinabi. Kasi ang alam ko, isa siyang opisyal sa Navy. At galing siya sa mabuting pamilya. Pero ganun pa man, nagtapat pa rin sa akin. Honey, mahal ko. Tayong dalawa magtutulungan sa hirap at ginhawa. At paliligayahin kita. Liligaya ka ng higit kanino pa man sa buong mundo. James. At pagkatapos, lumuwas kami papunta dito sa Amerika. At dito nga kami naikasal. Tapos, isinilang kita, Sedi. At ngayon, maaaring mahirapan tayo. Alam ko, makakaraos din tayo, Mami. Oo, anak. Oy, Sedi! Sedi! Uy, Eric! Bakit? Nangingisda kami. Gusto mo sumama? Mamimingwit tayo ng malalaki isda. Oo ba? Sandali lang. Ayun ako. Ang ina mo pala mangisda eh. Masyado mo kasi yung iniigit ang yung hindi. Hayaan mo lang kumagat ng isda. Opa! Ayan, nakahuli ang isda. Ang laki siguro niyan,
Eric, huwag mong pakakawalan, ha? Huwag mo pakawala. Baka makawala, Eric. Ang laki! Daddy, dali, tulungan niyo ako. Oo, ayan na. Eric, naku, ang laki nito, ah. Ang galing mo talaga, anak. Oo nga po. Matutuwa ang mami mo kapag nakita niya ito. Daddy. Daddy, sa'yo ang bulaklak nito. Pero meron din ako para kay Mami. Pareho ko kayong bibigyan. Daddy, ang lungkot-lungkot ko. Pero titibayan ko ang loob ko. Dahil nangako ako sa'yo eh. At aalagaan ko si Mami. Kasi pareho ko kayong mahal na mahal. Pero pag nalulungkot ako, Daddy, pupunta ako dito. Dadalawin kita, ha? Sabi niyo, Mami, huwag akong masyado mag-iisip tungkol sa trabaho niyo. Pero gusto ko kayong tulungan. Gusto ko talaga ako tumulong sa inyo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Eh, yun na nga. Wala ba kayong kakilala na gustong magpatahi ng bestida, pantalon o polo? Hindi kita maintindihan eh. Mahusay mo na yan, Mami ko. Kahit ano, kaya niyang tahiin. Meron ng patahian ng mami mo ngayon. Ganun ba, Sedi? Yun na nga. May alam ka bang gusto magpatahi? Teka, wala akong maisip kagad Sedi. na... Ha? Totoo ba sinasabi mo, ha? Mr. Alex! Meron na nga bang patahiyan ng iyong mama, ha? Oo, at ang galing-galing ng ahon niyang manahi eh. Ba, Mr. Alec, lilinisin ko ho ang sapatos nyo. ha? O, sige. Kasing tinta ba? Yung dati, ha? O, Oo, kasing kintabuhan ng dati. Wow, husay mo! Siyempre naman, ito yata ang kinabubuhay ko. Kaya mahusay ako. Sino kaya mas magaling? Si Mami sa pananahi o ikaw sa pagsasyahin mo? Sino nga kaya? wala akong pakiramdam, ha? Bakit hindi ko naisip yun? Mr. Alec, hindi pa ho tayo tapos. Sedi, hayaan mong akong gumawa ng paraan. Magtiwala ka sa akin. Ano daw ang gagawin niya ng paraan? Ba, malay ko. Ho! 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 Ano ba na nakaruming lugar na ito? Mawalang galang na nga. Ho, ano ho ang kailangan nyo? Saan nakatira si Annie Ero? Dun ho sa apartment na malapit sa kanto. Dun ho nakatira si Annie. Sino kaya ang babaeng yun? Mukhang mayaman ah. At ano kaya ang sadya niya kay Annie at hinahanap niya? Bestida? Isang bestida? Madalas, binibili ko ang aking damit na yari na mula sa isang patahian sa Fifth Avenue. Kaya lang sinabihan ako ni Mr. Alex na pahayagang morning journal na sayok magpatahi. Si Mr. Alex? Sedi, magtiwala ka sa akin. Alam ko ang gagawin ko.
Ikaw nang bahala sa tabas. 2 linggo mula ngayon ang pagtitipon na aking dadaluhan. Kaya naman dapat handa ng damit na isusuot ko. Oo. Medyo mahirap lang ho kami. Pero kung gusto ninyong tumuli sa aming tahanan... Hindi na. Salamat na lang. Meron pa akong pupuntahan. Ganun ho ba? Etong aking mga sukat. Ipatawag mo na lang ako kung sisimula mo ng pagtabas. Maraming salamat po. Matulog ka na, anak. Opo, Mami. Mami? Mami, alam kong magandang-maganda ang gagawin mong bestida para kay Mrs. Coldet. Sana naman. Pero ngayon lang kasi ako gagawa ng isang damit na gagamitin sa pagtitipon eh. Huwag kayo mag-alala. Kayang-kaya niyo yun, Mami. Kaya ko nga bang gawin ang bestidang yun? Kaso buwan na, wala nang atrasan.